Hindi kakanyahin ng Pilipinas ang isang teritoryo kung hindi ito saklaw ng soberanya ng bansa at kung walang batayang dito'y magpapatunay. Ito ang giniit ng Department of Foreign Affairs sa DFA patungkol sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasunod ng dokumentong inilabas ng China na nagsasaad ng kabaliktaran. May report si Alvin Pelobelio. Iginit ng Department of Foreign Affairs na mayroong matibay na soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa teritoryo ng Manila kabilang na ang Baho de Masinloc at maging ang mga high tide features ng Kalayaan Island Group. Ito ang binigindiin ni DFA spokesperson for Maritime Affairs Undersecretary Rogelio Villanueva Jr. sa isang press briefing ngayong Lunes bilang sagot sa patuloy na paglalabas ng China ng kanilang umano'y soberanya sa South China Sea. Sovereignty is not merely claimed. It is exercised. The Philippines has done precisely that, consistently and without interruption. The Philippines flatly rejects China's assertion of indisputable sovereignty over the entire South China Sea. This claim has no basis in fact, no basis in history, and no basis in international law. Full stop. Marinding itinanggi ng DFA ang 1990 letter na inilabas ng Chinese Embassy sa Manila kung saan nakasaad umano ang soberanya ng Beijing sa Scarborough Shoal. Ayon sa DFA, hindi raw gagawa ng haka-hakang dokumento ang pamahalaan nang walang pinagmulan. Inilabas ng Chinese Embassy ang umano'y dokumento na naglalaman na hindi raw bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Scarborough Shoal, batay raw sa isinasaad na Philippine National Mapping and Resources Information Authority. Taong 1990 pa umano noong nailabas ang naturang letter na pirmado ni dating Philippine Ambassador to the Germany, Bienvenido Tan Jr. Ang liham na ito pinalagan at itinanggi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. As regards the recent letter posted by the Chinese Embassy in Manila, the DFA will not engage in conjecture or speculation over a document of uncertain origin and authenticity, and certainly without value. There is no merit in debating supposed documentary artifacts produced by third parties and presented as posts on social media, especially if these third parties have vested interest and willfully misconstrue and misrepresent established facts. Pinaalalahanan din ng DFA ang China na mga maritime at territorial claims ay nakabatay sa international legal procedures, gayon din sa settlement mechanism at hindi sa unilateral proclamations o pahayag sa social media. Wala pang pahayag kaugnay rito ang China. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.